Hello. This is Justin, Talk News Speech. Magandang hapon po sa inyong lahat. Um, Before anything else, gusto ko lang uh, i-request sa inyo na kindly like, share, and subscribe with my channel. At this afternoon, we will be talking about um, some latest topics na we have heard sa labas in the news, and we will be talking about this very uh, important topics kasi mayroong isang uh, broadcaster na nagbabalita na galing daw actually this is he is a very he is a known broadcaster uh, sa radio. I don't know kung parang nasa TV nito dati na nagsasabi na meron daw group chat at chat daw from PBBM na instructing Congress, or I don't know if it's an instruction or a request. No, actually wala namang, it was not directed to anybody in Congress. Parang general yung ano niya, yung instructions. But it was intended for Congress na saying na uh, they should stop the impeachment investigation and hearings of the OBP and BP Sara. So ganyan ang laman. Everybody knows about this already. Marami nang nakaalam dyan. Then ang interpretation ko, sabi nila galing daw kay PBBM. Then I don't believe na galing kay PBBM yun. Maaring sinabi niya doon, pero galing sa account niya. Hindi naman siguro galing sa account niya yun eh. And kung ikaw, presidente ka, you have some very important instructions to somebody in Congress, which is a lower agency or member or part of the government, you make an EO or you talk directly to the speaker na pinsan niya. So, sino maniniwala na it will go public? But, ilagay na lang natin na totoo yung sinabi niya na BP Sara is not an important, parang ganun ang gist niya doon sa sinasabi niya na why should we bother in conducting an investigation with BP Sara? She is not an important part of our programs. Parang ganun ang ibig sabihin. Hindi siya importante. Ang mga governments should be focused on improving the lives of our Filipino, which is very ironic. You were given a chance for 2 years to prove that, but until now walang na-prove na you are really doing for the good of the Filipino people. Ngayon, kung totoo na sinasabi mo yan, na ipatigil mo, why not on that first instance na sinampa yung mga impeachment complaints na yan, ang mga investigation? It is running for 2 years already. This is a progressive operation. Paunti-unti, palakas ng palakas yung intensity ng pagsisira nyo kay BP Sara. Tapos sabihin nyo na ititigil na for reasons na sasabihin ko mamaya kung totoo man yan. So ang tagal na nyo yung winalanghiya si BP Sara. Yung mga pagpapahiya sa kanya dyan sa Kongreso. Grabe yun ang mga ginagawa nyo. Tapos sabihin nyo, ititigil nyo. Dahil siguro, doon sa manaririnig mo sa social media, all the complaints, all the disenchantment ng nasa military at saka yung mga
actual na mga naramdaman ng mga tao with regards to the terrible economic situation that we are suffering right now. Kaya napipilitan ka magsalitang ganyan. Out of fear also, sa takot mo na it will graduate into a very serious situation that might lead into a massive demand for your resignation. Kaya yung isa sa mga bagay na yan, pinapalabas na you have in conflict with your pinsan Tambi. Isang tawag mo lang, everything will be settled. Tapos, linabas mo pa sa ganyang channel. No? So, it's very questionable. At saka, may lumabas din ng yung in-interview si Joel Chua, which headed the God Government Committee in Congress. Sabi niya, we have no instructions. Wala pong dumating sa amin na utos or any instruction to stop the hearing. So later on, lumabas na si Martin Romualdez himself said na ang impeachment will go on. So paano na ngayon? Yung mga drama nyo na kunwari kayo, you want to show na kayo nagdidipinsa. You protect Inday Sara with regards to this move of impeaching her. Pero hindi pala totoo. No. Sabi pa nga ng iba, you acted like, PBBM acted like a superhero na damsel in distress si BP Sara. Which is napaka-corny na pangyayari. Sa lahat na ginagawa nyo na kawalang hiyaan kay BP Sara, in the end, ngayon, in this moment, ganyan ang sasabihin nyo. Kaya, I myself will not believe on this drama, this sarsuela na you want to create. Sa totoo lang, what they are doing is redirecting their all-out war, all-out attack on BP Sara. They are retooling their attacks on BP Sara by, as what the term, all government efforts are poured into this intention to impeach BP Sara. Lahat na government agencies, kung pwede, are encouraged na sumama sa pagsira ni BP Sara. Kaya nakita natin, nakisama na rin yung NBI, ang NPA, ang DOJ, NBI, PNP. Ano kaya ang susunod? Yung mga courts natin, kung may isampa nitong mga kaso na yan. Nakakatakot isipin na mismo mga korte natin, Court of Justice, talagang gagawing tool, ma-weaponize na just for the mere purpose of oppressing BP Sara at alisin siya sa picture dahil gusto ay yung mga balak nila na gagawin para sa kanilang propagation of their desire na talagang to stay in power forever. So, ganyan ang nangyayari sa bagay na yan. Na sila pinag-isipan na mabuti at linalabas itong mga statement na ito para ma-debate ang intention ng mga tao dito sa big rally na mangyari. As I'm talking to right now, a lot of people na nagpupunta na sa EDSA na sasama sa rally. Kasi one of the very encouraging development dyan sa rally na yan, sabi ko nga, once hindi sasama yung military, hindi magiging
maging successful yung uh, pre-rally na yan into a massive people power rally or revolution. Hindi yan mangyari kung walang military participation. But right now, hindi military ang umatin. Kasi dumating yung grupo ni Captain Dado and some generals, mga retired generals, and some retired colonels of the PNP. Di ba, their group is called Filipino Guerrilla Forces. And sabi ni Captain Dado that their membership is about 7 million. I don't know if he can prove that number. This is not a military group, but this is a paramilitary group. So may military pa rin. Para sa akin, even if they're saying that ang intention nila is to protect our country and our people against foreign aggression. Kung merong papasok na aggressive force or foreign force sa bansa natin, sila ang unang kaharap dyan. Alam ko naman yung nila, yung program nila, kung paano nila i-implement. Meron akong idea. And they are, shall we say, civilian group, but they are a paramilitary group para sa akin. So, parang na rin, may participation na rin ang military. Kasi, ang nangyari ngayon, si Browner totally lost na talaga. He has, I don't know if he has total grip on the military. Kasi maraming mga military na nagsasalita in favor of the people na nagrarally. They are very disenchanted with what the government is doing right now. Kaya marami nang galit. Ng boards pa nga ni Browner na if you're sasali ka sa politika and you made comments about politics, all you have to do is resign. So ganyan siya ka-insensitive. Hindi niya naramdaman na yung mga sundalo niya ay citizen din ng Pilipinas. They have their own families too, na tinitingnan nila yung future. Kasama sila sa equation ng bansa natin. Hindi sila dapat na itataboy mo na ganyan susundin na, lalo na kung yung ginagawa mo ay labag sa konstitusyon. Clearly, nandyan na yung mga tao nagrereklamo. And one of your duty and responsibility is to protect the people and the Constitution. At hindi mo ba makita kung paano linabag ng administration na ito ng ating Constitution? Well, medyo matagal kung isahit ko sa iyo isa-isa. General Browner, buksan mo na lang yung mata mo. Huwag kang blinded by I don't know kung anong nagdulot ng inyong pagkabulag na hindi mo na makikita ang kapaligiran mo. Imagine, sinabi pa niya na everything, the situation in our country is normal. Wala daw dapat ikabahala dahil controlled naman daw kung anong pangyayari na existing right now dito sa loob ng ating bansa. Wala daw problema. Talaga? Hindi mo nakikita ang mga problema. Even the AFP have problems with regards to their pensions. Kaya you don't have the right to say that na walang problema. Then, nakakashock dahil gusto mong ilihis ang totoong nangyayari sa bansa natin by saying na it's prepared for the AFP to prepare for any external threat sa bansa natin. Ganun ba yun? Mas importante ba yung ngayon sa pagkangayon, yung nangyayari dyan sa South China Sea with China?
Napaka-importante ba nun na yun ang i-prepare natin? Or yung burning issue right now, and a brewing situation that might lead into, uh, if not, if kung magiging grabe yung sitwasyon, it might lead into a civil war. Hindi mo na picture out yun. As a chief of the chief of staff ng Armed Forces of the Philippines, you should consider national security not only externally but internally. Well, siguro merong part ng ano mo na preventing you from doing that. Na talagang sabihin na ito dapat nating pagtuunang pansin, ang internal threat. Bukod sa internal threat ng mga NPA, which was successfully quelled by the last government, siguro hindi mo na nakita itong pangyayari ngayon na sobra na ang disenchantment ng mga tao, disgruntled na yung mga sundalo, hindi mo nakikita yun. So, we will not expect anything from you. Oh. Kung meron namang maging breakaway na I'm not praying for that to happen, klaro na you will be the one who will face these groups na will come from the military itself. So, yun ang dapat mo i-prepare. And you should be aware na ngayon, mangyayari yan. So, napaka lungkot na nangyari ng ating AFP na ganyan ang impression ng chief of the staff ng Armed Forces of the Philippines. Balik naman tayo kay BP Sara. Actually, meron siyang hearing kanina. Then, of course, short notice. Kasi itong Congress, sinuspend nila yung hearing. Oh. Alam mo anong palusot ng ni Joel Chua? Sinuspend daw nila ang hearing sa OBP, sa Congress, dahil daw ayaw niya magiging alibay. Alibay yung sinabi niya, hindi lang reason. Nasabihin ni BP Sara na hindi siya maka-attend sa hearing ng NBI in response to the subpoena na inisyu ng NBI sa kanya to explain yung mga cases, supposed to be cases na isasampa nila kay BP Sara. Ayaw doon yung magiging dahilan yun. Talaga? Ganyan? Or merong ibang dahilan na sinuspend nyo yun? Hindi ko alam kung anong dahilan ninyo. Bakit sinuspend nyo yung hearing sa Kongreso. So, we don't know right now kung totoo ba yung sinabi na there was an instruction to stop the hearing. Ngayon, meron na namang nagsasalita daw si Speaker Romualdez na ituloy daw. This is a very conflicting, they are conflicting statements. So, hindi ko alam kung saan dyan ang totoo. Itutuloy ba? Or, pipigilan na completely. Ititigil na completely. So, malalaman natin yan pagdating ng ilang araw kung magpatawag siya ulit. So, tuloy. Which means, hindi papayag si Martin Romualdez na mangyari yan. Okay. So, with regards naman sa hindi pagdalo ni BP Sara sa hearing na yon, meron naman siyang pinadalang lawyer with the explanation. Napaka-short notice naman, napakagulo ng sitwasyon. How can you prepare your response to their allegations na ganyan, yung grave threat and then violation of the anti-terrorism law sa ganyang kaiksi na panahon? Natural, wala pang ilang oras kasi ang talagang pinaghandaan nila ni BP Sara at yung mga OBP staff niya, yung hearing.
Tapos bigla na magsiship ng ganyan. Di ba? The best way sana, dahil nagpaalam naman si BP Sara doon sa NBI na hindi siya attend dahil nga may hearing sa OBP. Ayaw rin naman niya iwanan yung mga tao niya. Nagigisahin na naman ng mga congressman na malulupit. Kaya gusto niya, piniprefer niya na nandoon siya sa side ng kanyang mga tauhan. When the hearing will supposed to be happen kanina, pero hindi nga nangyari dahil sinuspend ni Joel Chua. At nag-alibay pa na na-alibay lang daw yung sinasabi. Ayaw niya maging alibay yung non-presence ni BP Sara doon sa hearing sa NBI. So, ngayon, napunta ngayong kasi nagkaroon ng press con yung director ng NBI, si Santos yata yan. Itong namang spokesman, recognize na dumating yung lawyer niya na may dalang letter to explain na hindi sila makadalo. So, ganyan ang nangyari. So, balik naman tayo dito sa itong all of government effort to discredit BP Sara and to attack her with all by all means para masira si BP Sara and then ultimately matanggal as Vice President. So we talk about that several times already, kung ano ba talagang intention nila, bakit gusto nilang tanggalin si BP Sara. Isa sa mga gusto ko lang iulitin na gusto nila talagang matanggal si BP Sara para wala na silang threat on the upcoming election. Pero maraming senaryo kasi dyan. Pwede walang election, pwede they will implement nitong People's Initiative to revise the Constitution. Pwede rin nila gagawin yan. Pero this time na yung mga tao aware na kung anong gagawin. Laging na-anticipate ang mga moves nila. Yun ang kagandahan na meron tayong social media. Then, today, magkaroon nga ng rally dyan sa EDSA, di natin alam kung anong mangyari. Maraming kapulisan, nung isang gabi pa, ang daming mga pulis. Pero, maganda rin naman dahil yung mga speaker, talagang in-acknowledge nila yung presence ng mga pulis na it's not threatening, hindi antagonistic doon sa mga sinasabi nila. Pinapaliwanag din nila na yung mga pulis mismo are victims. Medyo sumunod lang sila sa order because they're protecting their employment. Kasi sabi pa nga ng ibang speaker doon na marami sa kanila hindi basta-basta umalis sa posisyon nila. Kasi matindi ang mga loans. Alam naman natin sa gobyerno. Ang tindi, kahit yung mga teacher, ganun din. Grabe ang mga loans nila. Then how can they pay that kung wala na sila sa serbisyo? So it's very understandable on the part of our police personnel na hindi basta-basta umalis. Ang prayer lang nila na hindi sila ma-involve in any case, tulad nung nangyari sa batasan na dinimanda ni BP Sara yung mga polis. Wag lang sana magkaganyan, okay lang yun. Saka huwag magiging oppressive doon sa mga rally participants. At huwag gagawan ng kwento. Kasi yung kwento na yan, luma na yan eh. Luma na yan, yung bayaran. Nangyari na yan sa Maisog Rally sa Liwasang Bonifacio. Nag-initiate pa nga, isang vlogger na dating supporter ni President Duterte. For a long time, talagang supporter. Kilala pa nga ni Senator Bongo. Ngayon na bumaliktad dahil ng balita na bayaran daw. So yung style na yan, merong mga taong
kunwari na binigyan, magsasalita sa media, social media, which later on bumaliktad din. Nagsasabi ng totoo na binayaran lang sila. Baka ngayon din ang mangyayari kung kukuha na naman kayo ng ganyang mga klaseng mga tao at babaliktad din. Di mapapahiya kayo ng gusto. So, huwag niyong gagawin yan. So, si BP Sara, right now, siguro nagpapahinga dahil galing na siya sa Basilan, Zamboanga. Nagkaroon din ng press conference doon. Meron isang part ng speech niya na sinabi niya na hindi alam ng mga pulis na siya under threat. Paano nangyari yun? Hindi nila alam na mayroon daw intelligence fund sila at hindi nila alam kung anong nangyayari sa Vice President, ang security ng Vice President. Bakit ganun? Hindi nila alam. So, they are inefficient. Ang palusot naman ditong spokeswoman ng PNP na ang in charge daw sa security ng Vice President is the Vice President Security Command, Security Group. Yun ang gusto nilang sabihin. At wala daw binibigay sa kanilang information na ganyan. So, pareho sila nagturuan. Meron silang negligence on their duty na to provide security on the second highest position ng ating government. Remember na he is the first option doon sa succession natin. Kung anong mangyari sa kanya, just to remind Browner na pwede ka ma-court martial dyan because nandyan sa batas yan. Republic Act yata na kailangan gwardiyahan mo you should provide security and protection to the Vice President of the Philippines. Kung renege mo yung obligation na yan, pwede ka ma-court martial for doing that. Kaya nga bumawi si Browner sa press con niya kanina na hindi daw ang intensyon na alisan si BP Sara ng security. The only intention he had was to replace dahil nga yung sina Colonel Lachica may nakasampang kaso doon sa incident sa Batasan na napaka naman yung incident na yun na pagtuunan pa nila ng pansin. 'Di ba? Sila naman ang agrebyado ni Zulaika Lopez. Bakit? May tapang pa sila na magsampa ng kaso. Disobedience daw of the authority. Vice President yung nakaharap mo. Ikaw ang disobedient. 'Di ba? Kaya binalikan sila ni BP Sara. So, yung ganyan mga punto, sinabi ni Browner, hindi raw talagang niya sadya siguro na or intention na alisin ang security sina Colonel Lachica, alisin niya. Pero you should remember na ang pagkuha ng security sa isang government official, the underlying reason is trust and confidence. Kung papalitan mo yun na baguhan lang, do you think may trust and confidence si BP Sara? Siguradong iaayawan niya yan. Sinabi na niya yan doon sa Zamboanga na hindi niya tatanggapin yan. If you give her a new batch of security personnel, hindi niya tatanggapin yan. Kasi sigurado naman, very common sense lang yan. Bakit tatanggapin mo yung hindi ka sigurado na magpakamatay para sa'yo? Baka naman yan ang magyayari sa'yo. Ganon. Kaya, diniin niya na napapahiya siya, na it is known siguro sa lahat
ng mga pulis natin, hindi nila alam nangyayari sa Vice President. Oh, diba? So, sa nangyari na ah press con doon sa NBI, sinabi ng director ng NBI na they will investigate. No? Isipin mo, dapat noon pa niyo ginawa yan. NBI kayo, hindi niyo alam threat yan meron ng threat ang Vice President. It is not the sole privilege of the President na magkaroon ng security. Kasama rin ng Vice President. So, dapat naintindihan nila yan. And then the police. Ang tindi ng alibay nila. Hindi daw binigay ng duty niyo yan. Lalo na si Browner. Dahil yung mga tao dyan sa loob, yung direct na nag-protect ni VP Sara are military men. Meron dati mga police, pero right now, I think the one who's providing security are from the armed forces, from the army. But I think a lot are wants to volunteer sa security personnel for VP Sara. So sabi pa nga ni President Duterte, hindi yan problema. Maraming gusto maging security detail ni VP Sara. So, hindi daw yung problema. So, with regards to that, kasi alam mo naman, maraming gustong magprotekta ni VP Sara. Hindi siguro mangyari ng ganyan. Even the MNLF is saying na kung ipatawag lang sila ni VP Sara, gagawin niya yun. Gagawin nila ang pagprotekta ni VP Sara. Pero alam naman ni VP Sara ang protocol. Talagang mga personnel ng government who can provide security lang ang pwedeng magprotekta sa kanya. It is for her to select kung sino. He have the right to select kung sino yung meron siyang trust and confidence. Baka naman matulad siya sa ibang presidente na mismong mga tauhan niya ang dumali sa kanya. Harinawa, hindi yan mangyari kay President Sara. That's very remote na mangyari. So, yun ang sinabi ng NBI director. They will investigate. Aside from investigating dito sa mga charges against VP Sara, they will also investigate motu proprio diyan sa mga threats na inexperience ni VP Sara before. Not only to her, but kasama na yung pamilya niya. So, dapat naman, matagal na nilang ginawa yun. Bakit ngayon lang nila ginagawa? Diba? Kita mo talagang tama yung sinabi ni VP Sara na they are very inefficient. Or somebody is preventing them from doing that. Baka naman sabihin, ay, pabayaan mo na yan. Ay, di natin alam eh. Kaya nga, hinuhubaran siya ng protection para maging successful whatever intentions or move that they want to do to harm Vice President Sara. So, I'm waiting for yung mga participants sa one-time, big-time daw na rally sa EDSA, and there are speakers who will be also sharing their complaints against the government. What they think about government, mga disgruntled. Ang daming nag-speech kagabi na talagang linabas nilang samang loob sa gobyerno, which are real, mga totoong pangyayari dito sa Pilipinas ngayon. So, okay naman yung mga pagkain. There were a lot of volunteer businessmen who provide food
At marami nito ang mga OFW from the US na nagpapadala talaga sila ng tulong dito sa mga participants ng rally na yan ngayon. Marami namang mga vlogger tulad ko na talagang are encouraging or inviting na mga tao lumabas na. Kailangan nating lumabas and support this move, which I think if it will be done correctly, this will be a successful way of changing the regime right now, to which we are so suffering immensely sa mga pangyayari sa ating bansa. Meron nga ako isang i-mention na yung NIDA natin. I was really frustrated hearing our NIDA chief Balikasan na magaling na magaling na economist. But despite sa galing niya, ang dami niyang sinasabi na to hide what is the real truth of our economic situation, our financial situation. Sinabi niya, talagang dinipinsahan din niya yung regarding sa mga funds na nawala, yung PhilHealth, yung sa GSIS, yung sa pagbenta ng gold. Minention niya yan doon. At nasa-shock ako sa kanya dahil alam ko itong tao na to, may integridad din ito. But despite all of those character biglang nawala, I don't know kung anong dahilan. Sinabi niya na yung mga pondo na yun nga natanggap as proceeds doon sa pagbenta ng gold and other properties na binibenta ng government present administration ng PBBM, napunta daw sa government infrastructure projects. Sabi niya this year that were implemented this year, wala kaming nakita kahit plano man lang or any project na infra na sinimulan ng government ng administration na to. Kaya for me kasinungalingan yung sinabi niya. No? I don't know what forced him to say that. Alam naman niya wala eh. Lahat na project dumadaan diyan sa NIDA eh. Plano pa lang, mga proposal pa lang for a certain project, dumadaan lahat yan at meron siyang that guts to say that. Alam naman niya hindi totoo. Medyo nga yung yung nagdadalawang isip kung bigkasin niya yan na meron tayong mga projects that funds are intended for this project. So, wala naman talagang project. Oh. Kaya mabigat yung position. Kasi kilala ko to eh. Alam ko eh. Economist yan eh. Magaling yan. Kapanahunan pa ni PRD, nandiyan na yan sa kabinete ni PRD. Magaling na yun. Tapos yung mga niya, mga purely mga generalization dapat raw tayo dahil nga government is doing its best para for the betterment of the situation, economic situation and viability of our government, of the people, para daw maayos yung pamumuhay ng ating mamamayan. And there's are purely rhetoric na wala namang basihan kung anong ginagawa yung programs for the people. So, naghinayang lang ako sa kanya. I don't want to say na is blinded by something na material. Pero though he is talking, sayang talaga. So, this means to say na walang pili ngayon. When something is, kung umiikot na yung shall we say, material things na siguro nagkukumbinsa sa tao para mag-iba ng pag-iisip na malihis doon sa katwiran at katotohanan, pwede niyang sabihin yun. So, I'm not accusing na ganyan ang nangyayari sa kanya. Pero napakalungkot na ganyan ang nangyari.
So, the best to be sana na mangyari, mag-resign siya sa position niya. Kasi sayang ang pagkataon niya. Sisirain lang niya sa ganitong pagkakataon. Makita natin na wala na. This is napaka-hopeless ng government natin. Kasi yung mga matitinong tao na sa tingin natin sana na makatulong sa pag-ayos ng bansa natin, parang wala na rin sila. Wala na rin sila sa tamang pag-iisip at katuwiran at hindi nila tinindigan yung katotohanan. Marami namang taong na dapat nagsasalita na ngayon. At sana lalabas sila, sabihin nila na kung ano ba talaga nakita nila. Dapat yun ang gagawin nila ngayon. Ngayon sila kailangan ng mga tao. Hindi nila yan matakpan kasi ang realidad nandyan eh. Lumabas na yung reality. Ang mga tao na mismo ang pumunta sa kalsada para sabihin yung mga daing nila sa sobrang kahirapan na kanilang tinatamasa sa pagkangayon. So, siguro, dahil mamaya, kung meron akong enough time, pupunta rin tayo sa rally. Pasaglit-saglit naman tayo doon, do hindi tayo nagla-live. Hinayaan na lang natin yung mga vlogger na medyo bata pa, sila magla-live doon. Para naman, it will be broadcasted throughout the world kung ano talagang nangyayari sa bansa natin. Importante rin yan para hindi naman negative lahat ang darating na the Filipinos are fighting for their right and freedom. Maganda rin yun. Kaya I'm very thankful na maraming mga bata na vlogger who could stand the heat, who could stand the cold, who could stand yung walang tulugan. Nandoon pa rin sila. It's very inspiring kasi itong mga vloggers na to are very young sila. At they have the capacity to cover such events. So, with this, salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk and News PH. At sana you will follow my channel. Then, try to like and subscribe also. Kahit na isang subscription lang. Then, also like. Or if you like the video, kindly like din. Then, dito na lang siguro. At good afternoon sa lahat. At see you in my next vlog.